So start tayo, edit mode. Teka, new case. Okay, maximize nyo lang. So draw. So sa draw, gawa tayo ng unang Nasa bus. power world na. Ay, hindi ba lumilitaw? Share ko na naman uli. Naka-isang computer lang, naka-isang screen lang kasi ako. Share ko na lang. Kikita ba? Nakikita na. Yes po, sir. Okay, start tayo. So, new case. So, draw. Sa draw tayo. So, alam niyo na yung mga iba dito. Makakapa nyo na to. Pwede nyo nang laro itong Power World. So, sabi nga, toys for the big boys, for professionals na. So, lagyan niya 20 KB. Tapos gawin niyo yung system slap. Yan. Teka, yung display, pababa o down. So, okay na siya. Huwag niya laguin yung pangalan, habaan nyo na lang para makita. So, bus 1. Then, make another bus. Bus 2 naman. This time, make it 345 KB. So, then okay. Then you make another bus, yung bus 3. Okay na to, 345. Tapos down. Teka, ano ko lang, i-gitna. Ayan. And then yung final bus, yung bus number 4, dito nyo ilagay. 20 KB. Okay, down. Okay. Yan. So, okay na yan. Mamaya na lang natin na ayusin kung kailangan. So, yung una, generator, lagyan nyo rito. So, initially, you just put there 0. Tapos, sa fault info, kailangan ko ng data dito. 0.2.2.04 yata. Generator. Yan. So, 0.2 saka 0.04. Yung ano to, ito yung tinatawag, binanggit ko na sa inyo to kaya lang wala dapat tayong computation dito. Symmetrical components yan. Positive sequence, negative sequence, saka yung zero sequence. And then you have the neutral to ground na 0.05. So, ilagay natin dito. 0.2, 0.2, 0.04 ang late ng screen ko. Then this 5. Tama. Yan. Then click. So may fault parameter yan sa fault. So sinasabi na pag nag-fault ka, yan yung parametro mo. So press nyo okay. Ayun lang. Hindi ko na ano yung display. Display. Orientation left. Lipat nyo na lang ito. Yan. So gawin nyo rin yung ano. Pwede nyo baguhin to. Kung anong klase ng planta siya. So yung dog bone kasi ano yun, yung turbina yung rotor. So pwedeng gawin na natural gas. Kaya solar, kaya lang okay natin. So yan, so generator naman, walang epekto yan, ano lang yan, parang display. So ganun ulit, initially 0 and then 0.2, 0.04, then 0.05.
Okay. Yan. Okay na yan. Pwede nyo baguhin uli. Gawin natin oil. Oil. So, oil yung planta. Puro mapollute. Makakapollute. So, sunod yung transformer sa pagitan ng bus 1 and 2. So, ilagay nyo rito. Kailangan natin yung data. 0.08 yung series reactance natin. 0.0, tama yung napindot ko. 0.08. Then punta kayo uli sa fault info. Yung configuration ng unang setup, grounded Y, or Y grounded. So hanapin nyo lang dyan, grounded Y, grounded yan. So yung primary mo, grounded Y, secondary mo, grounded Y din. So okay na yan. And then, you just press OK. Press nyo yung OK. Ayan. Ito, yung transformer, ganun din sa kabila. Lagay nyo rito sa kabila. Zero 0.08. Then fault info 0.2, 0.04. Ay, hindi. Sorry. Saan yun? Sorry. Wala to. Dito lang babaguhin nyo. Grounded Y lang. Grounded Y. Okay. So, yung transmission lines naman, sa pagitan ng bus 2 and 3. Sa bus 2 and 3, sa generator yun yung ano na yun. Transmission line. Yan. So, dulo-dulo ng 2 and 3. Tapos, 15 ba? Ayan, 0.15. Tapos 0.5 yung zero sequence impedance mo. So 0.15 kasi hindi naman exact yung haba niya. And then sa fault info mo 0.5 itong reactance. 0.5. Okay na, 0.5 saka 0.15. Then press OK. Data nyo lang to. And then, isa pa. So pag naglagay kayo ng isa pang transmission line, magtatanong yan. Di mag-yes ka lang. So, sigurado ka gusto mo pa ng isa. Di okay. Ito na yung 0.15. Yung sa fault na lang yung ilagay nyo. Tingnan nyo lang kung nakalagay. Kung nandun na, di just press OK. So, palitin nyo lang ulit. Yan. So, yung pagdi-display, alam nyo na eh. So, kung gusto nyo i-display yung mga, ano dyan, mga values niya sa base, so kaya sa transmission line, punta lang kayo dito sa field. So, kung bus field ang gusto mo, o line, transmission line, pwede. So, pwede nyo lagyan. So, ngayon sa pag-run, nag-run kayo, run mode, punta kayo dito, punta kayo sa tools. Doon kayo sa fault analysis. Yun ang gusto nyong gawin eh, magpo-fault analysis kayo. So, i-click nyo yan, button na yan, lilitaw tong another screen, punta kayo sa options. Siguraduhin yung naka-click tong power flow. Solve power flow. Inano ko na kasi, niran ko na kanina. So, solve power flow. Then, punta kayo sa single fault.
Kung makikita nyo, nandito yung 4 na bus nyo sa choices. Kung saan mo gusto ilagay yung fault, doon ang pipiliin mo. Halimbawa, kunyari yung fault ay nasa bus number 4. So, fault location niya ay bus fault. Anong klaseng fault? Single line to ground. So, when you choose this already, pindutin nyo itong calculate. So, magkakaroon ka ngayon ng mga values dito. Now, your task is to analyze. Ano nangyari dun sa mga values ko? What does it tell me? Ito mga yan, number na yan. So, itong table na to, provided yan dun sa, nasaan na yan? Provided dito yan. Nakikita nyo itong module? Nakikita ba? Yes po, sir. Yes, sir. So, sa pinakadulo, meron kayong mga table. So, you will fill in this table with the data that you will be getting from Power Word. Fault data buses. So, lagyan nyo bus 1 to until 4 and then the values sa phase A, phase B, tapos yung angle niya. Ngayon, you are to interpret it. What is happening? Anong nangyari? Anong nakikita ko? What does it tell me? So, ganun yung gagawin nyo. So, pagkatapos niyan, so, halimbawa, you already did single line to ground fault, lumipat kayo dun sa line to line fault. Then you press again, calculate, bibigyan kayo ng panibagong value. Then you go to three-phase balance, magbibigyan uli kayo ng panibagong value. And so on and so forth. And then, after you do that, ano nyo muna yan, pwedeng isara, pwede rin i-minimize. Pindutin nyo itong transformer for configuration letter B. Punta kayo sa fault info. So, ang choices kasi, saan na yan? Kung makikita nyo rito, transformer. Yan. Sa transformer 1, yung letter B, piliin nyo. So, ito ay delta tapos grounded Y. So, ang gagawin nyo sa transformer 1, sa fault info, under configuration, so you will put there delta, hanapin nyo delta, and then grounded Y. Yan. Press OK. Then you go to the other transformer. So, this time, it will be delta. Delta yung unahan. Then, grounded Y yung unahan, then delta. Then press OK. Then you go back to the naka-run mode pala. Go back to the run mode to fault analysis. Then you run another simulation. And those values will be encoded from tables 5 to 8, I think. 5 to 8, 5, 6, 7, 8. So, ipasok nyo dyan. And then you interpret ano nangyari. So, mas maganda sana kung kung may isa pang application software, makikita nyo graphically yung itsura niyan. Yung nangyari sa fault. Yung PSCAD pwede yun. PSCAD. Kaya lang PowerWord tayo eh. So, saka PSSE. So, ngayon, pwede ka rin mag-program sa MATLAB. So, kaya programming na. So, ngayon, yun lang ang natin, activity. So, tapos na. So, sakto. 45 minutes discussion. So, ngayon, may bibigay akong link. Yan, share ko muna tong may ibibigay akong link sa inyo. Yan, share ko muna tong may tanong ba? Bago ko pa yan. May tanong? Wala, malinaw naman. Yes po, sir. Malinaw po. Malinaw Sir, naman. may tanong po ako, sir. Sino po ito? Abroy po, sir. Yes po. Yung sir, Sige po. 4 na table dun, sir. Yung table 1 to 4, sir. Ano ilalagay namin dun, sir? Yung calculation ng bawat buses po? O yung... Piliin nyo yung A. Kasi yung unang configuration, ito transformer letter A.
So, ibig sabihin yung transformer na nakakonekta doon sa linya, saka sa planta, from the plant, Y, grounded Y. And then, going to the line, transmission line, grounded Y din. Para sa transformer 1. Doon sa transformer 2, grounded Y din, saka grounded Y. From the line, grounded Y, then to the, going to the plant, grounded Y din. Letter A yon. So, letter A is, ang naka siya, tawag doon, nakalaan. From 4 tables 1 to 4. Ayan, kaya nga merong hati yan. So, after table 4, you change the configuration of the transformer. So, the configuration of the transformer will be letter B. Kung transformer 1 ka, from the plant, transformer 1, delta, grounded Y. Ang pipiliin mo, transformer 1 ba to? Transformer 2, tapos grounded Y, delta. So, yun ang ano niyo, yun ang gawin nyo. So, baguhin nyo lang yung configuration and then you try to interpret the data. So, yun ang ano. Ang tanong mo kung ano yung para sa 1 to 4 eh. 1 to 4 yung letter A. Sa 5 to 8 na table, letter B. Kaya lang, tingnan nyo maigi yung transformer 1 saka transformer 2. Kasi ganun sa hindi ko alam kung diniscuss sa inyo yan eh. Merong epekto kapag yung transformer mo naka Y o kaya naka delta. Pero basically, para lang magkaroon kayo ng idea. Kapag naka-Y ka, kapag naka-Y ka na configuration, anong parametro ang kayang i-handle nung kumbaga, para saan siya dinesign kung bakit mo wino-Y ang transformer? Kung bakit mo siya dinedelta ang transformer. Yun ang kailangan yung sagutin eh. So kapag Y kasi, 'di ba, mas ideal siya, or meaning to say it is designed to be able to hold higher values ng current kapag naka-Y ka. Yun ang design niyan. So if there will be a sudden inrush, although tumaas siya, at least meron ka parang allowance. Let's just say it that way, no. Kasi nga kapag naka-Y ka, parang sa motor control nyo rin, kung nag-motor control kayo, diba meron yung connection sa motor control na mag-start siya ng Y pero running delta siya. Hindi ko alam. Nag-motor control na ba kayo, class? Yes po, sir. O, di ba merong ganong activity sa motor control na at the initial run, nakalinya muna siya ng Y. Pero when it is already running, you wanted it to run in delta. Ang tanong bakit? Kasi nga when it is connected in Y, sa start ng motor kasi meron kang tinatawag na higher value ng current eh. So at the start, para maprotektahan mo yung coil mo, i-connecta mo siya ng Y. Yun ang reasoning. Ngayon, when it is already running stage na, tawag doon running current, start current kasi saka running current yung sinusulat nyo. O, makikita mo mas mababa na yung kuryente niya. O, you can configure the connection already in delta. Ano naman ang maganda kapag delta? Di ba? Ano maganda kapag delta? O, yung voltahe mo, stable yun kasi yung phase mo saka yung line voltage mo parehas eh kapag naka-delta. Ibig sabihin, as much as possible, gusto mo na efficient na tumatakbo yung component mo. In this case, transformer na papunta sa linya. Doon sa case ng motor control, yung motor mo, nagra-run siya in delta. Yun ang dahilan sa pinapaliwanag sa inyo yan pag nag-experiment kayo. Bakit kaya ginaganito pa to?
kasi may iba-ibang klase ng pag-start ng motor eh. Diba? May iba-ibang klase ng pag-start ng motor. Meron yung tinatawag na yan nga, yung Y tapos delta. Meron naman yung ginagamitan ng auto transformer starting tawag nila. You gradually, kaya alam ano yun. Gradually you will be increasing the voltage. Hindi bigla yung pasok ng voltahe. So auto transformer starting, Y delta starting. Meron naman yung yun yung pangit, yung i-on mo lang. Kung ano yung voltahe ng supply, yun na mismo yung papasok. Hindi naman maganda. Sirain yung motor nun. So, parehas lang din yan. Kasi nga, saan ba gawa yung motor? Sa coil. Saan gawa yung transformer? Sa coil. Kaya nga yung unang, sa experiment 4 nyo yata, yung equivalent circuit. Diba? Halos kahawig nung sa transformer, sa motor. Meron kang sa transformer, saka yung sa motor, meron kang equivalent circuit ng mga reactance, saka impedances, magkahawig sila. Kasi nga, how they were assembled, made, parehas lang ng pinaka, konsepto, sa pinaka parts. Coil din. Coil din yung transformer, coil din yung motor. So, yun lang yan. So, okay na tayo. So, hindi ko naman i-save na ito. Kasi nga, mapupuno lang tong ko eh. Close na lang natin yan. So, i-send ko sa inyo ito after the assessment. So, may assessment tayo. May bibigay akong link dito sa general ng Teams. Dali lang Yata. Class hindi mabuksan yung link. Yan. Okay. Ayun, naghang na naman. Ba't na ulit? Ayun. Grabe. Simulan natin to. Baka bumitaw pa tong linya ng internet eh. Sir, copy po, sir. Copy ba? Paano na lang, pa-stop yung, kung sino yung nagre-record, pa-stop na lang yung recording. Kasi mag-assessment na po tayo. Paano na lang,